Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at sa aking mga kaibigan sa treasure hunting. So ngayon mga ka-TH, dahil palaging umulan dito mga ka-TH sa lugar namin, so minabuti ko na yung mga collected na mga pera ko, coins at saka pirang papel ay ginawan ko ng content mga ka-TH para naman ay makita nyo rin yung mga collection ko mga ka-TH sa mga pera na demonetize na, yung hindi na, wala na sa market mga ka-TH, hindi na pwedeng ibili ng kahit ano-ano mga ka-TH. So isa sa mga pera na yan na demonetize na ito. So ang perang ito mga ka-TH ay Philippines 1 peso mga ka-TH. At ang kanyang taon kung kailan ito ginawa mga ka-TH ay 1936. So ibig sabihin mga ka-TH, ang pera na ito mga ka-TH ay 88 years old na mga ka-TH. So matagal na ito mga ka-TH. Mas matanda pa ito sa tatay ko mga ka-TH, kasi yung tatay ko ay 75 years old lang. Pero ito, ang edad nito ay 88 years old. So mas matanda ito sa tatay ko mga ka-TH. So tulad ng sinabi ko mga ka-TH kanina na nais kong ipakita sa inyo itong mga koleksyon ko na coin at saka papel, dahil ito ay may malaki itong papel sa ating buhay mga ka-TH, kasi tayo ay Pilipino at dapat natin malaman kung ano ang ating nakaraan. So isa ito sa nagpapatunay mga ka-TH na noong 1936 ay mayroon na tayong 1 piso na papel mga ka-TH. Kita naman yung mga ka-TH. Philippines 1 piso banknote po ito mga ka-TH. So may nakasulat po dito Manila, Philippines. Sa likod naman ay mayroong 1 Philippines piso or 1 piso mga ka-TH. So minsan mga ka-TH, hindi ako naniwala mga ka-TH na mayroong ganito. Kasi sobrang tagalan nito eh. Pero may nagkapagsabi sa akin mga ka-TH na mayroon talagang 1 piso na papel mga ka-TH. Pero hindi ko ako naniwala kasi hindi pa ako nakakita eh. Hanggang dumating ang panahon mga ka-TH na mayroong tao na pumunta dito sa bahay mga ka-TH at nag-alok sa akin na nagtanong sa akin na bibili daw ako ng mga pirang papel, antique na pirang papel. So sinabihan ko siya mga ka-TH na pakitingin mo na, pag magkasundo tayo bibilhin ko. So noong kinuha na niya mga ka-TH sa kanyang pitaka ito, ay parang excited ako mga ka-TH. Nung binigay na niya sa akin, nakita ko na Philippines 1 piso. So doon ako naniwala mga ka-TH na mayroon talaga
na mayroon palang Philippines 1 peso or 1 peso noong unang panahon na papel. Kasi karamihan sa mga pera na mayroon tayo noon ay pawang mga coin lang, pero mayroon na pala noong 1936 mga katiits. Mayroon pa nga siguro mas matanda pa nito mga katiits, ewan ko lang. Basta isa ito sa mga pinakamatanda na pirang papel sa ating bansa mga katiits. At kung napansin niyo mga katiits, hindi si Rizal ang nilagay dito mga katiits. Si Apolinario Mabini ang nilagay dito mga katiits sa pirang papel na po ito. So, talaga ng mga katiits, tagal nito, 88 years old. Pero, klaro pa naman yung ibang detalye. Pero yung iba, faded na mga katiits. Pero kahit faded na mga katiits, ay masasabi ko rin na maswerte ako na mayroon akong ganito. Mayroon ako nito. Kasi part ito sa ating pagka-Pilipino mga katiits. Part ito sa history ng ating bansa. Na minsan na ating bansa ay nagkaroon ng 1 peso na gawa sa papel mga katiits. So pagpasensyahan nyo na mga katiits itong yung narration ko tungkol sa pirang ito, kasi wala ditso walang editan po itong mga sinabi ko dito mga katiits. Ano lang ang nasa isip ko, yun ang isabi ko. Kaya nga minsan yung iba ay minsan magkabulbul yung dila ko mga katiits. Sa kakahanap ng Tagalog, yung mga litrang Tagalog na gagamitin ko pag-iisip na mga Tagalog na salita mga katiits. So, ituring ko ito na treasure mga katiits dahil sa kanyang edad na 88. Consider na ito na antique treasure, kasi hindi naman lahat ng tao na nandito sa aming lugar na mayroon ito. Siguro sa lugar namin dito mga katiits, nag-iisa lang siguro ako na mayroon nito. So, yun lang mga katiits. Sana nagustuhan nyo ang aking content tungkol sa pirang ito mga katiits. At yung gustong ma-updated palagi sa aking mga uploads, pwede kayong mag-subscribe mga katiits. Marami pa akong mga pirang papel dito mga katiits. At saka coins. Ang mga coins ko dito mga katiits ay galing sa iba't ibang lugar mga katiits, iba't ibang bansa. Pero karamihan sa kanila ay galing sa Pilipinas. So hanggang dito lang mga katiits, huwag natin kalimutan ang pangalagaan ng ating sarili dahil ang tunay na kayamanan ay ating kalusugan. Salamat po.